Totoo nga ba na itong Converge Fiber Excess ay interesado na makuha ang serbisyo nitong si Cliff Hodge? Dahil ayon daw dito sa mga reports, mukhang sabihin na natin na parang nakukulangan sa angas itong front court ng Converge Fiber Excess. Naghahanap pa raw sila ng isa pang big man na magiging effective sa pang-hustle points, sa rebounds, at pati na sa depensa. At ang nakikitang solusyon daw dyan ay itong si Cliff Hodge. Alam naman natin na very physical player itong si Cliff Hodge para sa Meralco. At iyan daw yung tipong player na gusto ngayon nitong bagong coaching staff ng Converge Fiber Xers. Kaya nga kung sakasakali na matuloy nga yung nabanggit na trade, maganda yan para dito sa Converge. Ang tanong siguro ng karamihan, sino naman kaya ang mai-offer nitong Fiber Xers para makuha nila itong si Cliff Hodge? Well, ayon dun sa mga reports, mukhang ang mangyayari dyan ay ibibigay ng Converge itong si Gio Ambohot dito sa Meralco Bulls plus isang future first round draft pick. Kung ikaw naman ang Meralco, alam natin naghahanap yan ng mga batang big men na magko-complement sa laro itong si Chris Newsome at si Brandon Bates. Kaya kung makuha si Ambohot, babagay yan dito sa lineup nitong si Coach Luigi Trillo. Ngayon naman, kung sakasakali at ikaw naman itong Converge, magandang bagay kung makuha mo itong si Cliff Hodge. Dahil yan yung magbibigay yan ng tinatawag na toughness dito sa front court ng Converge. At pwede nang mag-focus sa scoring itong si Justin Baltasar at si Justin Arana. At yan siguro naman talaga ang pinaplano nitong Converge Fiber Excess. Kaya nga, ang balita mukhang talagang determinado sila na matuloy ang nabanggit na trade. If ever matuloy yan, swerte itong lineup ng Converge Fiber Excess dahil ang lakas pa rin na player nitong si Cliff Hodge. At nababanggit yung mga posible na mga movements, itong Blackwater Bossing daw ay nakipag-usap na dito sa iba't ibang mga koponan para sa mga possible na mga trades na mangyayari. At syempre, ang number one option daw dyan ay bitawan na ito si Cedric Barefield dahil parang ayaw na raw niya dito sa Blackwater Bossing. So, ang magiging usapan na lang daw ay sino pwedeng kapalit at saang team ito madadala. Ang number one option dyan, obviously, ito si Cedric Barefield. Dahil yan ang magiging kapalit daw itong si RR Pugoy pag dinala sa TNT. Pero medyo nag-hesitate ang TNT dahil ang kinuha nila si Encito at hindi si Barefield. Ang inaalala kasi ng tropa, kung biglang ipapasok si Barefield yan, baka mag-iba yung team plan ng koponan ni Coach Chot Reyes at baka maapektuhan yung kanilang Grand Slam bid. Kaya nga sa ngayon, mukhang ang magiging sitwasyon talaga dito ay kukunin na nila itong si Simon Enciso, pinapirma na nga ng kontrata, samantala si Barefield on hold muna. Pero yung ibang mga teams interesado pa rin dito kay Barefield, kabilang ng SMC. At ang Blackwater, willing naman niya makipag-trade kahit kanino basta maganda yung i-offer. Dahil syempre kung mahusay na player ang i-offer ng SMC for example, kapalit ni Barefield, mapapakinabangan din naman yan sa bandang huli nitong TNT Tropang Giga. Kaya mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito kung saan nitong Blackwater Bossing naghahanap ng mga potential na pwedeng kumuha dito kay Cedric Barefield. At kung ikaw naman, itong TNT Tropang Giga, Converge, San Miguel o iba pang mga koponan, dapat naka-standby ka na dahil alam natin na kapag ito si Barefield nag-request na ma-trade, sigurado na mag-uunahan yung iba't ibang mga koponan na gustong makakuha dito talaga. Kaya yan ang aabangan natin kung sakasakali nga na ma-trade na si Barefield.